Okay, maayong adlaw sa tanan sa ating mga suki na nanonood sa ating mga upload. Tuwing may upload tayo, maraming salamat sa inyong suporta. Daghan kayong salamat sa mga suporta ninyo sa aking mga upload na ginagawa dito sa ating YouTube channel, na hindi talaga kayo bumitaw sa suporta ninyo. Grabe, wait lang, pasensya na. Nakakataba ng puso pag ganyan na itong mga tao dito sa aking YouTube channel ay hindi talaga ito bumitaw. Maraming salamat talaga sa inyo, ha. Daghan kayong salamat sa mga Bisaya man, sa mga Tagalog, o sa may anumang mga lingwahe na to. Maraming salamat sa inyo. Okay, shout out tayo dito kay Ma'am Mila Ye, kay Ma'am Merlin Sagario, kay Paum NBG sa may Patiros, shout out po. Kay Hana Flores, Jana ba to? O Hana? Kay Ma'am Veronica Peralta, kay Sherlyn Vlogs, na ito yung laging sila. Ito yung sila na lagi hong nagko-comment, lagi kong naramdaman ang inyong mga suporta. Marami naman. Kaya lang, ang naano ko kasi sa huli kong video yata ito yung nakita ko. Pasensya na sa iba na hindi ko na shout out. Pero kayo po lahat na hindi ko naman nabanggit ang pangalan ninyo ay kasama na ho kayo sa pasasalamatan ko na hindi kayo talaga bumitaw sa ating YouTube channel. Na sana tuloy-tuloy po ang inyong suporta, at dito lang din ako tuloy-tuloy sa pag-upak nitong mga tao, lalo dyan sa Pilipinas, na hindi na nagbago talaga itong mga ginagawa nila. Ito na naman yung budget ngayon na hinihingi nila sa itong 2026 budget na hinihingi nila ay nasa 6 trillion mahigit ang kanilang hinihinging budget. So nakaano na to sa House of Representatives at saka sa Senate. Galing na ho ito sa may Department of Budget and Management. So nag-ano na to, may mga proposal ba na dito. So ganito kalaki ang budget sa atin ngayon. So hindi naman to pwede na itong budget na 6 trillion mahigit ay lahat ito ay mapupunduhan o kaya wala tayong uutangin dito. So utang na naman tayo nito. Sigurado uutang tayo dito. Ito yung balita, ha. Bago ko banggitin yung pinaka main topic ko dito. Ito yung video muna. Ilang mga programa naman ng pamahalaan tulad ng ayuda para sa kapos ang kita o AKAP ang tinanggalan na po ng pondo, habang ang ibang proyekto tulad po ito ng flood control project ay tinapyasan. Ang budget nito bata ito sa proposed National Expenditure Program para sa susunod na taon. Kunin natin ang live report ni Mean Corbera. Mean, anong dahilan ito? Alex, natanggap na nga ng Senado ang kopya ng National Expenditure Program na isinumite ng Malacanang, pero hindi kasama sa ikanilang inilaang pondo ang para sa AKAP at ang tsatsya na isinusulong ng mga kongresista dahil hindi raw yan kasama sa prioridad ng administrasyon. Pinondohan ng Department of Budget and Management ang kontrobersyal na ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, tinanggal na ang AKAP program sa isinumiting proposed 6.7 trillion peso National Expenditure Program para sa 2026. Sina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico ang unang nagsulong ng AKAP program sa ilalim ng 2024 at 2025 national budget na pinondohan ng 26 billion pesos na layong magbigay ng financial assistance sa mga minimum wage earners na apektado umano ng mahal na presyo ng bilihin. Noong nakaraang taon, kinwestiyon ito ni Senator Amy Marcos dahil wala umano sa original na budget proposal para sa 2025 pero naisingit sa Bicameral Conference Committee. May natitira pa pong pondo for 2025 and like I mentioned a while ago, we receive a total of 10 trillion pesos na proposal from agencies. And given our limited fiscal space, hindi pa po muna natin siya sinama.
Bukod sa AKAP, wala ring inilaang pondo ang DBM para sa isinusulong na charter change ng Kamara sa pamamagitan ng Constitutional Convention 2024 na maglaan ng mahigit 12 billion ng Kamara para sa Commission on Elections para magsagawa ng plebisito sakaling maaprobahan ng isinulong na tsa-tsa sa pamamagitan ng People's Initiative. Doon po sa AKAP, wala po yung AKAP sa budget ng DSWD for next year. Tinapyasan naman ng mahigit 72 billion ang pondo ngayong taon para sa flood control projects. Sabi ng kalihim, aabot na lang ngayon sa 275 billion ang pondo sa flood control, mas mababa kumpara sa 346.6 billion ngayong 2025. Mahigit 272 billion dito nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways, habang ang mahigit 2.5 billion inilaan sa Metro Manila Development Authority. Pero hindi masabi ni Pangandaman kung hindi na maibibigay ang pondong ito sa 15 kumpanya o mga contractors na tinukoy ng Pangulo na nakakuha ng pinakamalalaking proyekto sa flood control. We have a bidding process naman, no? Malinaw naman sa procurement law kung paano mag-procure ng contractor. So kung makita natin na itong mga contractors na to, hindi nila ginagawa kung ano yung mga proyekto na yan, meron ding provision dun sa New Government Procurement Act on blacklisting. Definitely, pag na-blacklist ka na, hindi ka na pwedeng makasali. Under evaluation pa if the projects are all ongoing, natapos ba nila ng tama, wala pa, I think for study pa sila. So obviously, sa blacklisting, pag hindi mo nagawa yung trabaho mo na dapat mong gawin, mapa-blacklist. Ang siguradoan niya ngayon, nakapaskil na sa website ng DBM at ng Senado ang lahat ng pinaglalaanan ng pondo. Yung lahat ng call on transparency and open government, I am sure that the public are very much aware of what's happening. And then, ang gusto nga po sana natin, lahat ng bidding process maging online para alam po ng tao kung ano nangyayari. Pagtiyak ng Senado, hindi nila papayagan ang mga questionable insertions kahit pa sa BICAM tulad ng AKAP at pondo sa tsa-tsa. Hindi ko papayagan yun. Hindi ko papayagan na magkaroon ng pagsisingit, especially at sa BICAM. Yung BICAM will be limited to disagreeing provisions. Kung hindi tayo nagdi-disagree bago yun, hindi natin papayagan yun. Kasi doon talaga nagkakaroon ng malaking problema. Dahil pag binanagdag mo yun, babawas ka sa iba. So doon magkakaroon ng domino effect sa ibang mga programa ng budget. Okay, Mean, dahil marami ang tatanggalin na mga items dyan sa 2026 sa proposed national budget, meron bang mga ahensya ang madadagdagan? Ang tinatanong ng taong bayan, dati na zero ang budget ng PhilHealth, ngayon ba ay meron na ba kami budget, mga miyembro? Alex, nakalatag na daw lahat ng may pondo, nakalatag na lahat ang mga ahensya ng gobyerno, yung nararapat na budget. Sabi kanina ni Secretary Pangandaman, bahala na ang dalawang kapulungan ng Kongreso kung yan ay babaguhin o magre-realign ng anumang pondo sa ibang ahensya ng gobyerno. Ayun, sige. Antabayan na natin ang kanilang gagawing deliberasyon. Ang pinaka-main topic ko dito, nakita nyo naman kung ano yung talagang nilalagay ko sa aking thumbnail, sa aking sa title, ay itong AKAP na hindi na, as in zero na. Hindi na to binigyan ho ng pondo dito sa Department of Budget and Management, sa DBM. Kasi nung nakaraan kasing taon, ay masyadong controversial ho ito dahil ho dito sa mga ito yung ginagawang gatasan kasi ito yung mga ginagawang gatasan doon sa mga congressman at saka sa mga senador. So hindi pa natin to alam kung sino yung malaki dito nakuha dito sa AKAP kasi ito yung pinagmamalaki sa ibang mga congressman dyan, lalo dyan sa may Batangas, itong si Luistro, na grabe ang pagyabang nito na ito yung bumabaha ng grasya dito sa Batangas. May mga video yan na kinikilabutan ako sa congresswoman na to na pinagyabang niya ang suporta ng Speaker of the House. Bakit baka mo zero budget itong AKAP ngayon? So buti nga sa inyo, ito yung mga sinusuportaan itong AKAP. Ito daw ho yung mga nagtatrabaho ka minimum o under minimum na hindi sapat yung kita ninyo. So ito yung ginawa nila na bibigyan ng ayuda nito.
na magkano, ilang bilyon yun nung nakaraan, nakalimutan ko na nung nakaraang budget nito. So ang ano nito, ito yung pinagmamalaki dito sa mga ibang mga congressman na may mga akap daw silang pamimigay. Hindi lang dyan sa may sa may Batangas. Nakikita ko pa to sa may Quezon City, itong si itong ang apelyido nito ay kasama to si dating basketball player, itong si Franz Pumaren, itong si kapatid ni Alfred Vargas na congressman din dito sa may bandang Nuvaliches yata to, kung hindi ko kamali, o Fairview. Ito ho yun sila na pinagmamalaki nila si Martin Romualdez daw. So ito yung ginawa ilang puhunan noong time na yun na bago mag-eleksyon. So ito ngayon, naisip ko lang na siguro wala na ang akap kasi tapos ng eleksyon. Ginawa nila yun noong time na yun na may akap. Kunyari ito tulungan nila yung mga tao na kapos ang kita. Kasi panahon ng eleksyon ho yun, ginagamit ho itong pera na to sa mga kumakandidato pang kampanya nila. Kasi ginawa nila yun para pangdagdag sa kampanya nila o kaya pang nila yun, gagastusin nila yun sa ibang mga bagay. Ito yung pang vote buying na ito. At dito ako nainis dito sa congressman congresswoman dito sa Batangas, itong si Luistro, na grabe talaga makapagsigaw dito na halos lalabas na yung niya. Nako, di ko na lang banggitin. Grabe, ang anlandi niya pa. Tingnan niya pa yung pasayaw-sayaw pa siya, tapos manamimigay na mayroon pa ganun-ganun sa ulo. Makikita niyo yan sa video sa TikTok. Mayroon ho yan siya dyan na namimigay siya ng mga ganitong akap daw. So hindi naman pera nila yun. Nakikita naman natin na galing nga yun sa budget at napaka-controversial ho yun. At ito na ngayon, hindi na hindi na pinayagan itong Department of Budget and Management, as in zero na ho ito. So sa PhilHealth, mayroon na ho ang PhilHealth ulit. Kasi di ba ginawa nila nung nakaraang taon, zero budget din ang zero subsidy ang PhilHealth. So ngayon mayroon na naka-program na rin. So tingnan natin kung magkano talaga naka-program dito sa PhilHealth, kasi kailangan to. Dahil ito yung PhilHealth din ay napaka-controversial din ito nung nakaraan. At ito pang presidente natin, sumakay pa dito na kaya daw hindi yon binigyan ng subsidy ang PhilHealth kasi maraming pera ang PhilHealth. At ngayon pala, ito yung sabi niya na pinalaki pa ang mga coverage ng sa PhilHealth. May mga sa cancer daw, may sa mga dialysis. Ngayon pala na yung sa hearing na yon, ang liit lang pala ng mga ang ibibigay ng PhilHealth nito. Ang pala nun ang pasikat lang to si Bongbong Marcos, yun pala ang liit ng, basta ang liit. Magkano lang ho yung makukuha mo. Tapos may iba dyan nagre-reklamo ng ibang pasyente kasi ang laki ng magkano lang yung PhilHealth, tapos nagbabayad pa rin ng 6,000. Check up lang daw ho yun. Naku, kawawa talaga tayo dito. Kapag magkasakit ka talaga sa Pilipinas, yan na. Tapos ito yung akap ngayon. Ako natutuwa ako nito kasi talagang totally ito yung ginagawa ni Martin Romualdez na ito yung isiningit sa kanilang noong pinirmahan na nila yung budget na yon. Ito yung siningit nila para magkaroon sila ng pera na kinulimbat nila ho ito ngayon tingnan natin tong budget na to kasi binabantayan na ito. Tingnan natin kung ano ba talaga katotoo to na makikita na to. Transparent na to Daw. Daw. Tingnan natin kung totoo ba ito. Baka itong umpisa pa lang, transparent na. Yung pagka nag-hearing na ito sila dyan, hanggang pagdating na ng bycam na, wala na. Hindi na ma-transparent. Sabi nila, hanggang bycam daw, magkikita natin yan. Hanggang mag-deliberation, lahat yan, naka-video daw. Tingnan, puro daw to Puro daw. Kasi di pa naman tayo dumating talaga sa punto na ito ngayon ay makikita natin talaga na kung totoo ba talaga itong gagawin nila. So, ang makikita natin ngayon dito ay puro pala lang to proposal budget. Mayroon tong tendency na itong ahensya na to na pwedeng liliit ang kanyang budget, may tendency din na tataas. Kaya proposal ito sa GAA, sa NEP. Ito sa NEP. Pag napirmahan na kasi GAA na. So, ito yung
sa tuwa ko nito yung AKAP kasi ito talaga yung dati na inis ako nito kasi ang daming mga Pilipino na walang trabaho, may trabaho na, mayroon pa yung ayuda. Ko ang swerte naman ng Pilipinas. Grabe, wala nga tayo masyadong pera, puro utang na nga, pero ay mga tao dyan, nakatambay ka lang pala, may ayuda. Sus, pinamimihasa nito sa gobyerno natin. Yan ang problema kasi sa gobyerno natin kasi ano nila yon. Ngayon, tapos na yung eleksyon, nagbago ang kanilang estilo. Kasi panahon yon ng eleksyon. Itingnan natin pagdating naman nito ng 2028, bueno, 2027, o ano na naman ang pwede nilang gawin ditong drama. Kasi mag-i-eleksyon na naman, so kukuha na naman ang pundo yan at sigurado yung pundo na nila kukunin sa budget, tayo na naman ang magbibigay, tayo na naman ang magbabayad yan kung uutang na naman. Kasi itong budget ngayon ng 6 trillion mahigit, wala naman tayong sapat na perang 6 trillion na mahigit para lahat yung mga budget na proposal budget na yan ay magastusan lahat yan, mailabas, mairelease yung mga pundo na yan, pero wala tayong pera eh. Utang na naman tayo niyan, sigurado. So kapag na puna ang utang, i-compare pa rin sa utang ni dating Pangulong Duterte na kesyo na ganito, ay nako. Noon dumaan tayo sa pandemic, ito ngayon wala tayong pandemic pero humarurot tayo sa utang. So itong budget, yung AKAP, so mas maganda to, itong balita na to, natutuwa ako nito, na pilay itong matakaw dito sa AKAP. Pilay sila dito, tingnan natin ito. Yung nakaraang taon, ito nga yung tinanggal nito ni Amy Marcos. Pagdating doon sa gaan na, sa Baykam na, ayun na, siningit. Ilang bilyon yung siningit nun. So walang nangyari. Ay, sana ngayon wala na itong kasi nandyan na si tingnan natin si Ping Lacson. Itong si Gatchalian, kasi siya na yung mamumuno ngayon sa iniwan ang pwesto nito ni Grace Poe. So si Gatchalian ngayon, hindi niya payagan. Narinig naman natin, hindi niya payagan. O tingnan natin kung itong mga binadget nito, yung mga proposal nito, kung wala pa talagang mangyayari nitong milagro.